Inisyuhan na sina Atong Ang at Gretchen Barreto ng Immigration Lookout Bulletin Order. Gayon din ang halos 60 iba pang idinadawit sa missing Sabongero case. Isa sa kanila ang nakalabas na ng bansa. Pag-aaralan naman ang paghingi ng precautionary hold departure order sa korte. At nakatutok si Salima Refran. May umiiral ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mahigit 60 na inirereklamo para sa pagkawala ng mga Sabongero, ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga binanggit ni Patidongan have been issued the lookout bulletins already. Kabilang sa mga inisyuhan niya ng negosyanteng si Charlie Atong ang aktres na si Gretchen Barreto, si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at nasa mahigit 50 pinangalanan sa mga reklamo ng mga kaanak ng missing Sabongeros. Kasama rin sa nasabing reklamo si Patidongan at maging ilang pulis na idinawit niya sa kanyang salaysay. Bagaman hindi pinagbabawal ng Lookout Bulletin Order ang paglabas nila ng bansa tulad ng sa isang hold departure order, nire-require niya ng immigration na iulat sa Justice Department ang paglabas o tangkang paglabas sa bansa. Yung may isang umalis ng bansa, ewan ko na kung nakabalik na. Sir, is he a main player? Isa po sa mga alpha members? Kapatid siya ni Atong Ang. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Ang, Barreto at Estomo. Pero dati na nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga Sabongero. Ayon pa sa DOJ, malapit na silang maglabas ng mga subpoena para sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa laban sa respondents. Pag-aaralan rin ang paghingi ng PHDO o precautionary hold departure order sa korte. We will study that if, for example, there is basis to anticipate that any of them might abscond or probably leave the country or there is that danger. Sinigundahan rin ni Remulla ang binunyag ng NAPOLCOM na may isa pang active police general at ilang pang pulis ang iniimbestigahan. Isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto yun. Kasi siya yung nagbigay ng tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing Sabongeros case. Samantala, magkakaroon ng recovery periods ang divers ng Philippine Coast Guard sa patuloy na paggalugad ng Taal Lake para sa mga labi na mga nawawalang Sabongero. Delikado na raw kasi sa kalusugan ng estado ng lawa. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease, they're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. Taal Lake is really dying and they're dumping the dead there. Gumagamit na rin daw ng decompression chambers ang divers para mapabilis ang kanilang recovery. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.